Makalipas ang mahabang panahon, matapos likhain ng Diyos ang mundo, at dahil sa kasamaan ng tao, hinukuman niya ito sa pamamagitan ng baha. Muling dumami ang mga tao at tumira sa buong mundo. Pero muling kinalimutan ng tao ang Diyos. Imbes magtiwala sa Diyos, gumawa sila ng mga rebulto at mga Diyos-Diyosan. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa buong mundo ay makilala kung sino talaga siya at buong puso siyang ibigin. Kaya gumawa ng Diyos ng magandang plano at pinili niya si Abraham. Si Abraham ay magiging mahalagang tao dahil mula sa kanya at sa kanyang mga lahi, pagpapalain ng Diyos ang mundo. Pero nang pinili siya ng Diyos, hindi kilala ni Abraham ang tunay na Diyos. Tinuruan siya ng kanyang mga ninuno na magtiwala sa mga Diyos-Diyosan. Nang 75 taon si Abraham, namatay ang ama niyang si Terah. O Abraham, patay na ang iyong ama. At tayo na lamang. At ang malungkot pa, wala tayong anak. Sarah, taon-taon nating iniiyak sa mga Diyos ng aking mga ninuno. Para ano pa? Hindi ko kaya ang kahihiyang dulot nito. Paano ito? Mamamatay na lang tayo na walang lahi magdadala ng pangalan mo? Abraham! Abraham! Ha? Sino ka? Ako ang pinakadakilang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa. Gusto kong iiwan mo ang iyong bayan, mga kababayan at mga kamag-anak, at pumunta ka sa lugar na aking ituturo. Iwan ang aking bayan at mga kamag-anak? Pero bakit? Magiging ama ka ng espesyal na pamilya at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Abraham, gagawin kitang malaking bansa. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng pamilya sa mundo. Lahat ng pamilya sa mundo? Hindi ko po lubos na maunawaan ito. O dakilang Diyos, paano ko malalaman na gagawin mo ito? Hindi ako katulad ng mga Diyos-Diyosa na sinasamba ninyo. Ako ang pinakadakilang Diyos. Umalis ka dito at pumunta ka sa lugar na ituturo ko. Panginoon, hindi ko po maunawaan bakit pinagagawa ninyo ito sa akin. Pero kung ituturo nyo ang daan, ako po'y kusang susunod. Si Abraham at ang asawang si Sarah ay umalis sa lugar ng kanyang mga ninuno, dala lahat ang kanilang mga ari-arian, mga hayop at mga alipin. Abraham, maari mo bang sabihin kung saan tayo pupunta at gaano tayo katagal doon? Hindi ko alam, Sarah. Ang tangi kong alam na ang dakilang Diyos nag-utos na umalis sa lugar ng aking ama at tayo'y pagpapalain niya ng lubos. Pagpapalain tayo? Anong klaseng pagpapala ang ibibigay niya sa atin? Ni isang anak wala tayo. Sarah, nangako ang Diyos ng isang malaking bansa ang magmumula sa akin. Sinabi din niya na sa pamagitan natin, pagpapalain niya ang buong mundo. Iyan ay kakaibang pangako. Sarah, hindi ko alam paano ipapaliwanag sa iyo. Pero ang Diyos na ito ay iba at totoo. Nararamdaman ko na mapagkakatiwalaan siya.
Panginoon, matagal na kami naglalakbay. Gaano pa po kalayo ang aming lalakbayin? Abraham, tumingin ka sa iyong paligid. Nakikita mo ang lugar na ito? Nakikita ko ang napakagandang lupain. Abraham, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyo. Totoo? Ibig mong sabihin lahat ng lupain ito? Oo, Abraham. Mula sa iyong kinatatayuan, tumingin ka sa hilaga, sa timog, sa silangan, at sa kanluran. Lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga lahi magpakailanman. Magpakailanman? Lahat ng lupain? Sarah, nandito na tayo. Abraham, anong pinagsasabi mo? Sarah, nandito na tayo. Nakarating na tayo sa lupain. Sinabi ng Diyos sa akin na ito ang lupain na kanyang ibibigay sa ating mga lahi. Kamangha-mangha, hindi ba? Oo, kamangha-manghang pangako. Hay, kung may hawak lang sana akong sanggol, maring maniniwala na ako. Sarah, ang dakilang Diyos ang nangako sa atin. Magtiwala tayo. Hayaan natin siyang gumawa ng lahat. O dakilang Diyos, ikaw ang Diyos na tumawag sa akin para magpunta dito. Salamat sa pagpili at sa pagpapala mo. Sinasamba ka namin, mahabaging Diyos, at inaalay namin ang handog na ito para sa iyo. Nilibot ni Abraham ang lupaing ibinigay ng Diyos sa kanya. Naniwala siya sa mga pangako ng Diyos, pero wala silang anak ni Sarah. Abraham. Panginoon, ikaw po ba yan? Abraham, huwag kang matakot. Kasama mo ako at iingatan kita. Ang gantimpala mo ay malaki. Panginoon, napakarami po ng ipinangako mo sa akin, pero paano ito matutupad kung ni isang anak wala ako? Kung mamamatay ako, lahat ay mapupunta lang sa aking alipin. Abraham, bibigyan kita ng anak na lalaki. Oo, mula sa iyong katawan. Panginoon, paano ako makakasiguro na mangyayari ito? Abraham, tingnan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Bilangin ko nga mga bituin. Sisimulan ko sa pinakamaliwanag. 1, 2, 3, 4. Ay, nabilang ko na yan. Buti pa, umpisa ko uli. 1, 2, 3, 4. Naniwala si Abraham sa Diyos at nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Nalugod ang Diyos sa kanya at ipinahayag na siya'y matuwid. Abraham, bakit nandito ka pa sa labas? O Sarah, sinabi ng Diyos sa akin na magkakaroon ako ng maraming lahi, na magkakaroon ako ng anak na lalaki galing sa aking katawan. Abraham, magdamag din akong nag-iisip tungkol dyan. Alam mo, sa edad kong ito, imposible na pero nakaisip ako ng paraan. Maaari kang magkaroon ng anak sa ibang babae. Pero Sarah, anong ibig mong sabihin? Abraham,
Ginagawa ito ng maraming tao kapag hindi magkaanak. Kunin mo ang aking aliping si Hagar, taga-Ehipto, na magkaanak ka sa kanya. Ang sanggol, pagmumula sa iyo, ay magiging akin din. Ito ang paraan para tayo magkaroon ng pamilya. Nakinig si Abraham sa sinabi ni Sarah. Kinuha si Hagar, ang alipin ni Sarah, bilang asawa. Hagar, ikuha mo pa ako ng tubig para dito sa aking niluluto. Buntis ako. Kailangang mag-ingat ako para sa anak ni Abraham na dinadala ko. Bastos, wala kang utang na loob na alipin. Hindi ka magbubuntis kung hindi dahil sa akin. Ikuha mo ako ng tubig. Ayoko. Bakit hindi ikaw ang kumuha? Kung hindi mo siya kayang bigyan ng anak, kahit paano handaan mo siya ng tanghalian. Ah, walang galang. Ituturo ko sa iyo kung sino ang amo dito at kung sino ang alipin. Umabot sa sukdulan ang pag-aaway ni Sarah at Hagar hanggang tumakas si Hagar palayo kay Sarah. Hagar, alipin ni Sarah, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tumatakas po ako sa aking amo na si Sarah. Huwag kang matakot, Hagar. Bumalik ka sa iyong amo at sundin siya. Magkakaroon ka ng lalaking anak at pangangalanan mong Ismael. Ibig sabihin, narinig ng Diyos dahil narinig ko ang iyong daing. Panginoon, kayo ang Diyos na nakakita sa akin. Nakita mo po ang aking pangailangan sa lugar na ito at hinayaan mong makilala kita. Kaya't bumalik si Hagar at nanirahan sa kampo ni Abraham, at pagkalipas ng panahon, siya ay nagsilang ng lalaking sanggol. Pinangalanan ni Abraham na Ismael at mahal niya ito. Nanay, nandito na po kami. Natutuwa ako, anak. Magaling na mga ngaso si Ismael. Tingnan mo ang inuwi niya. Salamat, anak. Lulutuin ko ito para sa ating hapunan. Panginoon, maraming taon na po ang nakalipas nang dumating kami sa lupaing ito. Naalala ko ang una kong pagsamba sa altar na ito. Abraham, ako ang pinakadakilang Diyos. Gusto kong mamuhay ka ng matuwid sa aking harapan. Opo, Panginoon, gagawin ko. Tungkol kay Sarah, magkakaanak siya ng lalaki. Sarah? Anak na lalaki? Oo, siya'y magiging ina ng maraming bansa. Panginoon, si Sarah, sinasabi mong ang babaeng 75 taong gulang, magkakaroon ngayon ng anak? Oo, magkakaanak siya at lubos kong pagpapalain ang bata. Pero Panginoon, anak ko si Ismael. Pagpalain po niyo siya. Abraham, bibigyan ka ng asawa mong si Sarah ng anak na lalaki at pangangalanan mo siyang Isaac. May pangako ako sa kanya at sa kanyang mga lahi magpakailanman. Narinig ko rin ang kahilingan mo para kay Ismael. Pagpapalain ko siya at dadami ang kanyang mga lahi. Pero ang aking pangako ay kay Isaac, ang anak na isisilang ni Sarah sa 1 taon. Lalaki! Isinilang na ang iyong anak na lalaki! Lalaki! Abraham, tingnan mo siya. Napakaganda ng ating anak. Binigyan ako ng Diyos ng katatawanan.
At ang mga makakarinig nito ay matatawa rin gaya ko. Isaac, ikaw ay isang himala. Ngayon nauunawaan ko na walang imposible sa Diyos. Lumaki si Isaac at dumating ang araw na siya'y aawatin na ng kanyang ina. Naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Ang araw na ito ay puno ng kasiyahan. Dahil ang anak kong si Isaac ay hindi na sanggol. Ngayon malaki na. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako'y pinagpala ng lubusan at binigyan niya ng 2 anak na lalaki. Abraham, tingnan mo si Ismael. Tingnan mo ginagawa sa anak ko. Sarah, naglalaro lang sila. Hindi, wala akong pakialam. Ayaw ko na ang anak ni Hagar na alipin ay makibahagi sa mamanahin ng anak natin. Palayasin mo sila. Sarah, palayasin ko sila. Pero anak ko siya. Panginoon, ano pong gagawin ko? Paano ko magagawang palayasin ang anak kong si Ismael? Abraham, huwag kang mag-alala sa iyong anak o kanyang ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah dahil aalagaan ko sila. Pagpapalain ko si Ismael at gagawin kong malaking bansa ang kanyang lahi. Pero tutuparin ko ang pangako ko sa iyo sa pamamagitan ni Isaac. Panginoon, dahil sinabi po ninyo, gagawin ko. At kahit masakit ang inyong pinapagawa, magtitiwala po ako. Yan ang dahilan bakit pinaalis ni Abraham si Hagar at ang anak na si Ismael. Sila ay nagtungo sa disyerto kung saan tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Subalit kay Isaac, may ibang plano ang Diyos. Lumipas ang panahon, gumawa ang Diyos ng bagay na hindi inaasahan ni Abraham. Ano pong ginagawa ninyo, Tay? Nagtatanim ako ng puno para kung titingalain ko, maalala ko ang lahat ng ginawa ng Diyos sa akin at ng kanyang mga pangako sa hinaharap. Ay, ang galing! Pwede pong tumulong? Sige, kaya mo bang buhatin ang banga at ibuhos ang lamang tubig? Kaya ko po. Yan ang tama. Tingnan niyo po, Nay. Nagtanim kami ng puno nang maalala natin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. Mag-ingat ka. Mukhang mabigat yan. Inay, malaki na po ako. Hindi niyo po ba nakikita? Isaac, ikaw ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa akin. Ngayon, kaya mong dalhin ang tubig sa tolda para gamitin sa pananghalian? Kaya po. Abraham. Narito po ako, Panginoon. Isama mo si Isaac, ang pinakamahal mong anak. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah sa bundok na aking ituturo. Ihandog mo siya sa akin bilang handog na susunugin. Panginoon, anak ko siya. At sa pamamagitan niya, tutuparin mo ang lahat mong ipinangako. Oo, Abraham, pero ako ang iyong Panginoon. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Hinanda ang lahat na kailangan para sa paghahandog. Kasama 2 alipin at si Isaac, umalis sila ng kanyang anak at pumunta sa lugar na sinabi ng Diyos. Naglakbay sila ng 3 araw hanggang sa natanaw nila ang bundok ng Moriah. Maiwan na kayong 2 dito. Si Isaac at ako'y aakyat sa bundok. Sumamba sa Diyos
babalik. Tatay, Oo, anak. dala po natin ng kahoy at pangsindi. Pero nasan po ang tupang ihahandog? Isaak, mahal kong anak. Ang Diyos ang magbibigay ng tupang ihahandog. Isaak, Tatay! sinabi ng Diyos sa akin na ihahandog ka. Abraham, Abraham, Panginoon, huwag mong ituloy, huwag mong saktan ng bata. Ngayon alam ko ang tunay mong pagmamahal sa akin dahil hindi mo ipinagkait na ihandog ang iyong kaisa-isang anak na ibinigay ko sa iyo. O Panginoon, nagkaloob kayo ng tupa. Salamat, Panginoon. Salamat sa aking anak. Kayo, Panginoon, ang tanging Diyos, ang nagkakaloob. Pinagkaloob mo ang lahat naming pangangailangan. Tatay, mahal kita! Mahal din kita. Abraham, sa pagsubok na ito nakita ko na ang pagmamahal mo sa akin ay higit pa sa lahat. Kaya ako'y nangangako na pagpapalain kita ng lubusan. Ang lahi mo ay magiging sindami ng mga bituin. Pinangangako ko na pagpapalain ang lahi ng mga bansa sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. At malalaman nila na ako ang tunay na Diyos. Ang Diyos nangako kay Abraham, mga anak mas marami pa sa mga bituin. Mas marami kaysa buhangin sa baybay. Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Diyos. Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Mga anak Diyos. ni Abraham, mga anak ni Abraham. Si Abraham at Sarah parehong matanda pero nagtitiwala. Binigay ng Diyos ang anak na pangako. Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Diyos. Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Diyos. Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Mga anak Diyos. ni Abraham, mga anak ni Abraham. Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Mga anak Diyos. ni Abraham ang nagtitiwala sa Diyos. Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Mga anak Diyos. ni Abraham, mga anak ni Abraham. Mga anak ni Abraham ang nagtitiwala sa Diyos. Mga anak ni Abraham, mga anak ni Abraham, mga anak ni Abraham.